Well, hello mga bebshi! Nakatikim na ba kayo ng suman na saging? Or nakarinig na ba kayo na merong nagbibenta ng suman na saging? Pero kung wala mga beb, ay perfect! Dahil nga naman, isishare ko sa inyo ngayon kung paano gumawa ng suman na saging na saba. So una, ay nagpagiling muna kami ng bigas and then bumili na din kami ng saging na saba. Bali, ang gagamitin natin ditong saging na saba ay 1 kilo. Pauwi na din kami mga beb. Punta muna pala kami ngayon sa bukid. Dito kami sa bukid magluto nito ngayon mga beb. Akalain nyo mga bebs, pwede palang gumawa ng suman na saba. Pwede nga ang kamuting kahoy, ipatang saging hindi, o diba? At andito na nga kami mga bebshi. Madulas pa medyo ang daan dito dahil nga naman umulan kagabi. Konting ingredients lang ang gagamitin natin ngayon para sa ating suman na saba mga bebs. The best tong pang business. Lalo na't i-partner mo sa coffee. Pang merienda nyo na rin mga bebs. And so agad-agad pagdating namin ay kukuha na ako ng daon ng saging. Buti na lang maraming tanim na saging dito mga bebs. Kami lang talaga ang nakakaubos ng daon ng saging dito. Mamumunga pa kaya itong saging? Parang sa isang puno ng saging, 3 dahon na lang ang natira. Ay, charot lang mga bebs. And then ito nga pala ang garden namin. Pagkatapos namin kumuha ng saging ay bumaba na din kami. And then ang gagawin namin dito sa daon ng saging ay pakukuluan namin to mga bebs. And then dito naman na area. Paano ang area? Binalatan ko na itong saging na saba. Make sure pala mga bebshi na hinog na ang saging. Kasi nga naman, smash natin yarn. And then itong suman na saging ay originated daw ito sa Bohol. And then taga Bohol din naman ang mama ko. Kaya naman, shout out sa mga relatives ko dyan sa Inabanga, Bohol. Ay uyi. Ayan na nga, pagkatapos kong nabalatan, ay imamash ko lang ito mga bebs gamit ang tinidor. Basta gumamit kayo kung meron kayong food processor or smasher. So ganito na siya mga bebs pagkatapos kong namash. Gagamit din pala tayo dito ng niyog. Kailangan mo na itong kudkudin. 3 cups ang gagamitin natin dyan mga bebs. And then ito na nga din ang pinakuluan naming daon ng saging. Tumitilaw pa talaga ang manok kahit gabi na. Dito naman sa mixing bowl, nilagay ko dito ang nasmash ko ng saging. Sunod naman ay maglagay ng 3 cups na kinudkod na niyog. Siyempre, gagamitin tayo dito ng rice flour. 2 cups na rice flour and then 1 cup na white sugar. Hindi ko na dinamihan ng sugar kasi nga naman matamis na itong saging. Pagkatapos naman mga bebshi, ay mekos-mekos mo lang yarn. So pagkatapos mo namang na-mix mga beb, ay mag-start na din ako maglagay sa daon ng saging. Depende na sa inyo mga bebs kung gaano kadami ang ilagay nyo. Sa akin ay sakto lang. So i-roll mo lang yan. Same process lang naman sa paggawa ng suman. So i-fold mo lang ang magkabilang side and then make sure na hindi maluwag ang pagka-fold mo mga bebs. So ang ginawa namin dito ay tinalian din namin ito gamit lang din ang daon ng saging. Napakadali lang naman itong gawin mga bebs. Aside sa madali lang siyang gawin ay hindi din siya magasto. Kaya naman kung meron kang saging na saba ay gawin mo na to mga bebs. So repeat the process lang naman hanggang sa maubos na yung saging mixture mo. Halata naman talagang nag-e-enjoy din ako dito. Ay uy, pagkatapos ko namang na-fold lahat mga bebs ay naglagay ako dito ng daon ng saging sa paglulutuan ko. Inilagay ko na din itong suman. So pakukuluan lang kasi natin ito mga bebs. And sa paglagay i-arrange mo lang yan. Katapos ay dadagdagan pa yan ng tubig. Dapat ay naka-level dyan sa suman. Sunod ay tatakpan mo ng daon ng saging and then pwede na din siyang isalang sa apoy. So pakukuluan ko ito hanggang 30 minutes mga bebs. Hahayaan mo lang siyang kumulo hanggang sa maluto na siya. Dito nga lang pala kami sa kahoy magluto. Kung stove naman ang gamit nyo ay medium heat lang mga bebs. And then ayan na nga, after 30 minutes ay luto na ang aking suman na saba. Ayan na nga mga bebshi. So ito transfer ko muna siya sa plato para naman tumulo at mawala na yung tubig. Ayan ang mga bebshi, luto ng ating suman na saba. O diba? Napakadali lang siyang gawin and para maiba naman yung suman natin, diba? O, so tingnan nyo. Ang sarap niya mga bebshi and napakabango niya. So sa mga gustong mag-try nito for the go, I recommend it, char. So hatiin ko siya. Ganyan. So, ayan ang mga bebshi. So, tingnan nyo naman, oh. Diba? Diba talaga siya? And masarap siya, mabango. Kain tayo! Maamoy mo talaga yung saging. Tapos, yung coconut, maano mo siya, mafe-feel mo din siya, yung coconut. So, i-rate ko siya 10-10. Sarap. Ayan naman mga bebshi, gumawa na din kayo. And that's all for today. Thank you for watching. And please do follow, like, and share. That's all for today mga bebshi. It's me, Simple Amore. Sarangya!